Time panalo ng TV5. Ang bawat reklamo may karapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tufo. Ang reklamo natin ngayong araw ay ang mabagal daw na serbisyo ng post office sa May Kawayan, Bulacan. Isa sa nagsumbong sa atin ay si Christopher Martin. Ang staffa si Christopher laban sa isang tao, requirement ng korte na mapadala ng reklamo ang kinasuhan niya. Pero hindi makausad-usad ang pagdinig dahil hindi pa raw nagpadala ang kopya ng reklamo ng post office. Pakinggan natin ang kanyang reklamo. Ang registered mail kasi pinakamatagal sa buwan. So ang ginawa ko, pinalop ko sa Valenzuela Post Office. Humingi nila ako ng certification na katunayan na napareceive nila itong pinadadala kong sulat. Hindi na pagpunta ko po ron, ang sabi nga daw, wala daw pipirma dun sa certification na yung hepe nila. Humingi ako ng telephone number. Ako, wala. Kahit na cellphone number, wala akong may bigay. Ang ginawa ko, ako na nag-iwan ng telephone. Tatawagan daw nila ako ng Biyernes. Hindi ko tumatawag sa akin. Hanggang ngayon. Anong gagawin ko? Kaya nga ako nagpapasalamat ako itong klaseng programa na lumalapit ako sa inyo para sana na matulungan nyo kami. Sa akin, hindi lang siguro baka hindi lang mangyari to, baka marami pa nangyayari. At least ma-action na naman to at ma-action na naman itong pinaka-boss sa post office. Kasi kawawa naman kami bilang ang mamamayan. Kaya lumapit ako sa programa ninyo, sana matulungan niyo po kami. Para aksyonan ang problemang ito, kausapin natin si Olivia Valderrama, ang Operations Manager ng Philippine Postal Office. Madam, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Mr. Rafi. Bakit ho nagkaganon? Napakabagal po ng galaw nyo dyan sa post office. Nagkaroon po kami ng initial information tungkol dun sa reklamo ni Mr. Christopher Martin sa May Kawayan Post Office. Actually, mayroon daw po siyang inquiry sa Valenzuela Post Office noong October 11 na na-reply naman po kagad ni Postmaster Tolentino sa Valenzuela. Kaya lang nanghingi siya ng panibagong certification, pumunta siya sa May Kawayan Post Office. Apparently, nung pong mga time na yon, si Mr. Tolentino daw po may naka-emergency daw po yung wife niya. Kaya paalis-alis daw po siya ng post office. Kaya Okay, ma'am. So, ibig sabihin, kapag merong kayong mga empleyado dyan na mag-absent, mag-day off, kung ano pa man, so tigil na po yung operasyon? Yun nga po yung isang pinatitingnan namin. Hindi po dapat nagkaganon, Mr. Rafi. Opo, ma'am. Okay. September pa po kasi na-receive sa post office yung naturang sulat. Ano po? Yes, sir. 4 na buwan na ho, wala pa rin po yung return receipt? Return receipt. Opo. Opo. Nai-refer na rin po namin ito sa Valenzuela Post Office at saka sa Regional Office ng Region 3 kung saan sakop po yung May Kawayan. Opo. Sa ngayon po, tinitingnan nila, sir, kung ano po yung nangyari. Okay, kailan po maayos yung problema ito? Kailan po makukuha nung complainant yung return receipt para magamit naman po sa korte? Kasi kung hindi po, advise ko po yung complainant na pumunta po doon sa husgado para i-contempt of court kung sino man dapat i-contempt of court yan, makulong, makatikim ho. Yung certification po, sir, ready na daw po nung Friday. Aha. Kasi tinext na daw po nila si Mr. Martin na available na po yung kailangan niya. Okay. Inantay na lang po si Mr. Martin doon sa Okay. May Kawayan Post Office. So bukas ho, pwede na namin siya pabalikin si Mr. Kahit Martin. po ngayon, sir. Ngayon po, ready na daw po yun. Ngayon po mismo? Opo. Kasi Okay. no Friday pa daw po yun, tinext siya. Abay, very good. Kung gano'n. Okay, sige. Salamat, Miss Olivia Valderrama ng Philippine Postal Office. Gusto ko namang ibalita sa inyo na na-action na ang isang kasong idinulog sa itimbre mo kay Tulfo. Ito ba si Baby Nunez? Siya ang sanggol na nagkapasa-pasa ang mukha matapos siyang mapanganak sa Valenzuela General Hospital. Nailabas na ng ospital ang pamilya ang sanggol at hindi na sila pinagbayad ng ospital. Pero under observation pa rin si Baby Nunez. Para sa inyong mga reklamo o suggestions, sa amin ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay Tulfo at gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Nagsimula na ang kampanya ng Department of Health kontra sa paggamit ng mga kabataan sa mga paputok. Unang sinampulan ng DOH ang Barangay Payatas na notorious raw sa mga sunog na nagmula sa paputok. Para sa update, nagbabalita si Gerard Garcia. Live. Amelin.
Amelin, unang sinampulan ng Department of Health ang mga elementary students sa Payatas Elementary School laban sa pagpapaputok. Dito raw kasi sa Barangay Payatas, madalas magkaroon ng sunog dahil sa mga pasaway na nagpapaputok. Hinikayat ni Health Secretary Enrique Ona ang mga bata na imbes na gumamit ng paputok, gumamit na lang ng ibang bagay para makapag-ingay sa bagong taon, gaya ng torotot, mga tansan, kaldero at iba pa. Iwas disgrasya raw ito at makakatulong pa sa ating kapaligiran. Aminado ang DOH na kahit may programa sila laban sa mga pagpapaputok taon-taon, marami pa ding nadidisgrasya dito. Base sa kanilang datos, 96% ng mga nasugatan noong isang taon kolektados sa paputok. Ang natitirang 4% mula sa ligaw na bala. Ang mga biktima mula 2 buwang gulang hanggang 70 taong gulang. Nagpakalat naman ng posters ng DOH na nagpapakita ng mga biktima ng mga paputok. Aminin kung hindi daw maiiwasan ng pagpaputok, sabi ni Secretary Ona, ang mga matatanda na lang ang gumawa nito. At umaasa naman ng DOH sa pamamagitan ng programang ito ay maiiwasan na at mababawasan na ang mga biktima ng paputok. Amelin? Maraming salamat, Gerard Garcia. Ang susunod nating segment ay ang Kwentanong. Mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Narito ang Kwentanong natin ngayong araw. Grabe, Amelin, gaano ba katagal matunaw ang upos ng sigarilyo, styrot diaper? Ang gabundok na basura ang isa sa malaking problema ng ating bansa. Naiipon nito dahil sa maliliit na basurang kadalasan nating binabaliwala na kung pagsasama-samahin ay umaabot ng higit 8,000 tonelada kada araw. Dito pa lang sa Maynila yan, ha? Nag-accumulate siya sa dami. No? Yung pumapasok dito, lambawa, 1,200 tons per day. Mga 400 trucks na mahigit yun, araw-araw. Ayon sa mga eksperto, ang mga upos ng sigarilyo, 1 hanggang 5 taon bago matunaw. Mas matagal naman mawala sa lupa ang mga styro, 50 taon yan. Ang mga lata, 80 to 200 years bago matunaw. Pero patay na tayo pati mga anak ng anak natin, mahuhukay pa rin ang mga disposable diaper sa lupa. Biro nyo, 400 years pa bago ito mawala. At kung akala nyo wala nang mas tatagal pa riyan, nagkakamali kayo. Dahil ang mga bote, 1 million years bago matunaw, habang ang mga plastic, 500 million years ang inaabot. Depende sa moisture, depende sa kondisyon ng environment. Yun yung mga factor na nagko-contribute kung paano nagde-decompose yung basura. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip sa susunod bago itapon kung saan-saan ang basura nyo. Susunod, mga regalong pambata na dapat iwasan dahil may lason daw. Alamin. At mga batang bulag sa Florida, di hadlang ang kapansanan para makita ang totoong diwa ng Pasko.